Di ba? Hindi lang butike, hindi lang bayawak, hindi lang buaya. Itong mga, ang tawag na nga po ngayon ay mga Godzilla o mga dinosaurs sa usapin po ng katakawan sa pera ng bayan. Sinasabi na, kaya ginagawa nilang masinsinan ito at matindi. So, Yung pagkalap ng ebidensya. Na-frustrate ka ba? hindi, May namatay ba? Nagiging makatotohanan lang po no itong si Attorney Fadulyon no sa actual na sitwasyon. Dito ho kasi ngayon wala ho tayong maaring asahan at sandalan yung magiging kisig no and yung pong political will ng DOJ sa pamamagitan po ng kanilang secretary no maging ng ombudsman sa pagsiguro na okay, itong mga testigong humarap sa Senado, kung sakasakaling hindi ho mag-tell all o hindi magbigay ng mga detalye na dahil sila po'y nakausap na marahil o inaredlo na o anuman, pinangakuan nino man, nito pong mga sinasangkot nila, yung pong ibang pamamaraan para matukoy yung involvement nung mga atin na pong iniisip na talaga namang itong taong ito'y sangkot. Hindi po ba? Yun eh. So ngayon, ang atin po lamang ay di ba maghihintay po tayo dito? Naiinip na po tayo. Sigurado po ako, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo nag-iisa. At marami na po talaga dito ang may mga agam-agam na, duda na. Kaya nga sabi natin, girl, ngayon, ito ang panahon na kailangan natin ng people power. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi po yung as in, alsikin, magkaroon ng revolusyon, hindi ganon. People power po sa pagmamasid dito at pagbabantay at pag-iingay nang sa ganun po itong mga dapat na tumrabaho po dito sa pag-build up ng kaso gawin talaga ang kanilang responsibilidad at walang are-areglo o walang pipiliin. Yung po yun, yung power of the people, mga kapatid, na sabihin sa kanila na tayo'y nagmamasid at hindi na tayo papayag pa dito. Mga kapatid na may mga makakalusot na mga sinasabi nga pong hindi po mga, di ba? Hindi lang butike, hindi lang bayawak, hindi lang buaya. Itong mga, ang tawag na nga po ngayon ay mga Godzilla o mga dinosaurs sa usapin po ng katakawan sa pera ng bayan. May mga kaibigan akong bibihirang mag-react pero nag-react na po sila ngayon sa ating pong diskusyon. Oo. Ang iba ho rito mga kapatid ay mga abogado rin. Ano po, nanonood po sa atin dito po sa ating po naging panayam kay attorney. Okay? Oo. Pero sabi nga din po, tama yan, huwag padalos-dalos dahil mahirap din kapag minadali yan. Baka din po tayo ay magpadalos-dalos and eventually po umabot ng taon yung kaso, dismiss din. May nagsasabi naman po dito, sabi po dito opo, isa ho sa nakikinig sa atin, sabi niya, ganda ng iyong panayam, Ted, pero para bagang in the end, alam na this, nahahantong lang ito sa kawalan. Ayan, sabi niya dito, mukhang may plano din sila para daw ho sa mapili lamang kung sino ang mga kakasuhan, etc., etc. Okay, meron po tayong think about it today, baby girl. Napapanahon ito sa naging panayam po natin kay Attorney Fadulyon. And again, Attorney, salamat po na marami sa inyong pagpapaunlak. Kaya ako nabanggit yung isang batas. Ano po, ito rin pong sinasabi ng iba pong mga abogado, na para ho, assuming lang, na hindi tumayo ang mga kasong kriminal laban po sa mga malalaking sangkot dito, ito po ang magandang pamamaraan. Kaya sa ating think about it, girl, mamaya, paliliwanag natin itong batas na ito. Kasi ho, ngayon, na nabuksan naman po itong issue ng SALN, baby girl, di ba? Na magtataka ka rin, bakit ba ang dami itong mga kondisyon? Bakit ba? Hindi. Ang dami pang debate sa SALN na ito. Kasi ho ngayon, naging saksi ang bayan sa anong klaseng pamumuhay meron itong mga taong ito, itong mga sangkot dito. Hindi lang yung mga kontraktor, di ba? Ito hong mismo napapanood natin, hindi sila nahihiya eh.
yung pag... naku, Panginoon Diyos. Yung kanilang pag-flex at pag-flaunt. Yung pag... Diba yung pag... Na parang bang walang Pilipinong naghihirap at binabaha. O sige, And hingang they- malalim. Alam mo yun? Hindi sila... Wala sila pakialam, di ba? Opo. So yan mga kapatid, ay klarong-klaro, di ba? Na mga paglabag sa mga batas. Sabi nga dito, simple living daw po dapat sila. Public officials and employees and their families shall lead modest lives. Okay? And they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Bahagi din po ito paghugot sa probisyon ng ating saligang batas. Ang aking tinutukoy dito, baby girl, ay yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Okay, well, as relevant to this, yun na nga po. So, kung sa ating puntik about, ipapaliwanag natin yan, kung ano ba ang pwedeng gawin ngayon kung gugustuhin lang po at magsasanib puwersa itong mga ahensyang ito sa pangunguna dapat ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya nga po ito ang ating ipapaliwanag kung handa na si Seth Velasquez. Handa na ba siya? Hindi pa din. Ay, konting-konti na lang, may hahanda na yan. May isang Kasi oras pa sabi naman ko, tayo. Finish or not finish, pass your paper. Alas 9 na umaga. Oh, inaabangan na nila yan eh. Tawagan mo na si Seth Camo, finish or not finish, kasi hindi pa pwedeng hindi natin maihandog ito today. Oo. Para maintindihan po nila. Ang title po ng ating Think About It ay Purgahin ang gobyerno. Purgahin ang gobyerno. Paano mapupurga ang gobyerno? Ito po yung ating pong pamamaraan na hango din po naman sa mga sinasabi na ilan po sa ating mga nakakausap na mga bihasa sa batas. Okay? Purgahin ang gobyerno. Oo. Pero di ko lang alam po kung aabot sila ngayon. Aabot ba sila? Aabot yan. Okay. Oo. Tayo Sige. manalig sa ating mga editor at kay Seth. Finish or not finish, please pass your paper. Oh, yan ang Ang sinasabi sabi ko. ng teacher. Huwag na natin Oo. isipin pa muna yung mga visuals nito. Correct. Ang importante rito nakikinig sa radyo. Tama. Okay, sabi ko, alas 9 ng umaga, Oh. tayo po kinakailangan po maghatid na nito. Ay, nabanggit Okay? mo na yung mga nakikinig. Sige. Batiin Okay. ko na yung mga driver na nakikinig sa atin dito sa radyo na inaabangan itong Think About It episode mo. Ang dami nila, mga TNVS drivers ito, lalong-lalo na si Kuya Ronald Clarito. Everyday nakikinig yan. Si Jose Ramilo ng North Caloocan, maging si Nanay Vicky. Good morning Opo. po sa inyo. Kasi nga mga kapatid, yung lifestyle check na sinasabi ni Pangulong Junior, lifestyle check na sinasabi ng mga mambabatas, walang silbi yun, salita lang yun. Ito ang paraan. Ito ang gagawin dapat. Kung gusto mong bigyang kahulugan at kabuluhan ang mga salitang lifestyle check. Ang lifestyle check may pagbabasihan at may dapat kinahahantungan. Ano ito? Hindi po yung sinasabi na restitution. Iba yun. Magkaiba yun. Forfeiture and restitution. Restitution, ninakaw ko, sinosoli ko. Yan. Forfeiture, kukunin namin sa'yo ang ninakaw mo. Ito yon. Abangan po sa aming pagbabalik.